Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago yan, hayaan nyo pong i-anunsyo ko sa inyo itong panawagan po ng TBJ na page or ng Itbulaga para po sa ating lahat. Sabi po dito, we want you back. Mag-ingay ang mga Dabarkads na minsan ang bumida sa mga tatak Itbulaga segment. Ngayon naman, i-flex na ang pagkahenyo, magsama ng partner at mag-audition sa GB5 from Monday to Friday 3 p.m. to 5 p.m. at sa TV5 Media Center Reliance Street, Mandaluyong City. Look for Earth. Huwag din kalimutan daw na magdala ng picture or video ng inyong moment sa Itbulaga. See you soon, Dabarkads. So ayan, panawagan po yan ng Itbulaga para po sa inyong lahat, no, na minsan ang bumida dito sa tatak Itbulaga segment. Mag-audition na kayo mga Kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging birthday po ni Raisa May Dizon sa Itbulaga. So meron pong ni-reveal si Eunice Janine dito kay Raisa May Dizon. Sinama niya sa pagbati po sa birthday ni Raisa. Sabi niya, first photo natin nung mabait ka pa sa akin. Ngayon, super bait mo na. Wish ko for you, sana we never lose our snap streak. Again, yun lang talaga. You're so love. Mwah. Happy birthday, Charge Zune. Raisa May Dizon. So, sobrang kulit siguro ni Raisa May, no? Pero, itong picture na to, mga Kadabarkads, ito yung unang picture nila na kung saan, hindi pa sila medyo close at mabait pa si Raisa May Dizon dito. Meaning nun, hindi pa siya makulit, no? Pero ngayon, super kulit na. Kasi, ang tagal na niyang nakakasama, syempre. Ang mga SQ natin, kaya naman yung closeness, yung bonding nila, to the highest level na talaga yung kulitan. Samantalang Binida at Plinex naman po, dito sa TBJ, itong ginawad po ni Tito Soto kay Raisa May Dizon. Sabi nga dito, National Festival Commission, recently implemented policy stating that no birthday celebration shall be allowed on June 12, 2025, the Philippine Independence Day. This is to certify that with due consideration based on beauty, Raisa May Dizon is exempted to the rule. She is therefore permitted to celebrate her birthday today. Happy birthday, Raisa! Nakakatuwa talaga tong si Tito Soto, no? And syempre si Raisa May Dizon. And speaking of Raisa May, eto pa yung mas nakakatuwa, yung AI ni Raisa May na kung saan napalitan na, 'di ba? Nung nakaraan talagang picture po ni Raisa May 'yon. Pero ngayon, ang cute po ng AI ni Raisa May na inilabas ng TBJ. At yung boses niya, Raisa May, mga Kadabarkads. Sabi nga dito, finally, sumakses na ang AI kay birthday girl. So, ang cute po ni Raisa May dito, mga Kadabarkads. Finally, pinalitan na din po ng Itbulaga. And nagbasa nga tayo ng mga komento sa post ng TBJ. And nabasa natin ang inaabangan daw ng lahat ay ang si Dabarkids Miles Ocampo, yung AI po niya. Bakit daw wala pa ring AI si Miles Ocampo sa GB5? Lahat ng hosts including Arboni and Ian Red meron at gusto din sana makita Dabarkids na Jennifer. Siguro mga host lang yun, mga Kadabarkads kasi si Ma'am Jennifer po ewan ko lang kung ilalagay dyan. Well, tingnan na lang din po natin, di ba? Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol nga dito sa topic natin kahapon, di ba? Yung tungkol po sa pag-unfollow ni Maine Mendoza kay Miles Ocampo and kay Elijah Canlas. Meron kasi tayong panibagong nasagap. Sabi dito, may isang chikadorang Marisol ang nag-spill the tea hinggil sa di umano'y pag-unfollow ni Maine Mendoza kay Miles Ocampo. Giit ng Katkatera, nangyari raw ito pagkatapos ng trip ng dalawa sa Thailand kung saan sila nagbakasyon. Tapos nagsama pa raw ang dalawa sa therapy segment ng Itbulaga after their trip. Pero ngayon daw ay tila nag-iiwasan umano ang dalawa. Pansin pa ng pasavage si Raisa May Dizon na raw.
ang kabatuhan ni Maine sa naturang segment ng noontime variety show. Dahil sa development na ito, ini-issue tuloy na may ongoing feud umano ang dalawa. May mga katkatera pa at sausawera na ikinonek ang kontrobersya sa pagkalas umano ni Miles kay Ma Salvador bilang dating talent nito sa Crown Artist Management. So far, pinapalo pa rin naman ni Miles sina Maine at Maha sa IG. Nasa listahan din ng sinusundan ni Maha sa IG si Miles pero di kasama ang huli sa pinapalo ni Maine. Ito naman ang hirit ng kibitzers. What happened kaya? Kasi mukhang they were quiet close pa naman. I think tungkol to kay Maha Salvador kasi di ba best friend ni Maha si Maine. Tapos parang iwas si Maha pag-usapan bakit umalis na si Miles sa poder niya. Kahit nga boyfriend ni Miles na si Elijah na unfollow na ni Maine, napindot din ba? So yan po ang nilalaman ng binasa nating article. Actually, kung tungkol ito mga cadaver cards doon sa paglipat po ni Miles Ocampo dito po sa AAA, meron po akong nakita na kinokongratulate pa nga po ni Maine Mendoza si Miles Ocampo dahil parte na daw ito ng AAA. Kaya I don't think so na yun po ang problema yung paglipat ni Miles Ocampo dito sa AAA at iwanan ang agency po, talent agency ni Maha Salvador. Malakas ang kutob ko mga cadaver cards na siguro may shinare si Miles Ocampo about kay Maine Mendoza dito kay Maha Salvador. 'Di ba kasi close na close talaga si Miles and Maha. Di po ba siguro nasabi po ni Maha na ganito yung shinare ni Miles. Ito akin lang naman mga cadaver cards. Sa akin lang naman to. Pagpalagay ba nun? Yun yung rason. And eto nga po may nabasa tayo dito sa parang bio po ni Maine Mendoza dito sa kanyang Instagram na parang meron siyang pinaparinggan. Sabi niya, perky but not the kind you assume me to be. So parang may pinapatamaan siya dito mga cadaver cards Para bang hindi ako yung inaakala mo. Para bang iba ang pagkakakilala mo sa akin pero hindi ako yan, no? Parang ganun yung datingan mga cadaver cards. Pero umaasa po ako na maayos po ni Maine Mendoza and Miles Ocampo ang anumang tampuhan na yan. Siguro mga misunderstanding lang po yan at hindi naman ganun kalala yung tampuhan na yan mga cadaver cards. Kaya siguro ang Itbulaga po nilalagay si Miles Ocampo sa sugod bahay mga kapatid para po syempre maiwasan yung tensyon pag magkasama si Miles and Maine Mendoza dito po sa studio ng Itbulaga. Kasi pansin ko din po yun mga cadaver cards na pinaglalayo po yung dalawa. So siguro pinapalamig muna kung ano man po yung issue na meron sa kanila kasi mag-heal din naman yan sa pagtagal at pagdaan po ng panahon. So anong say nyo dito mga cadaver cards? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.